Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan man bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Maganda balita po, balik shortwave radio na rin ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng panayam, mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Okay, sa punto pong ito ay papapasukin na natin ang ating panayam, no? Ito po ay tungkol sa mahalagang usapin. Good news, walang disconnection ng kuryente ngayong buwan ng Mayo hanggang Hulyo. Sa gitna ng nararanasan nating National Energy Emergency, may hatid na kaalwanan ang Philippine Rural Electric Cooperatives Association o PhilReCA at ang ating mga electric cooperatives. Para sa karagdagang detalye, kasama po natin live via Zoom si Attorney Janine Colingan, ang Executive Director at General Manager po ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association o PhilReCA. Magandang araw po sa inyo, Attorney Colingan, si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po, magandang araw sa ating mga tagapakinig ng Ang Pilipinas Ngayon dito sa Radyo Pilipinas. Magandang araw din po, Miss Bea. Magandang araw. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin, Attorney Colingan. Ako, magandang balita po ito para sa mga makikinabang o magiging benepisyaryo nitong ating service na pagsususpend ng power disconnection. Ngayon, Attorney Colingan, ang katanungan po namin, maaari niyo po bang ipaliwanag na mas detalyado sino-sino po ba yung mga eksaktong sakop nitong suspension ng power disconnection? Attorney. Yes, Miss Bea, no? Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, lahat po ng ating mga kababayan, residential man ito or non-residential, gaya ng may mga maliliit na negosyo na nasa ilalim ng distribution utilities or yung sa ating mga DU or electric cooperatives sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, ay sakop po nito. Ang suspension po ay para sa mga hindi nababayarang bills mula po Mayo hanggang Hulyo. Ito po yung mga billing ng Mayo hanggang Hulyo. Yun po ang hindi pwedeng i-disconnect. Pero prior to that, of course, yung konsumo mo ng January to April, pwede po kayong ma-disconnect. But for yung bill mo po from May to Hulyo, hindi po kayo pwedeng ma-disconnect. Ito po yung idiniklara ng ating regulator. Ginawa po ito dahil sa idiniklarang State of the National Energy Emergency ng ating Pangulo para po makadagdag sa hindi po makadagdag sa bigat ng ating mga taong bayan ang singilin sa kuryente.
Yes, Attorney Kulingan, meron po ba tayong minimum o maximum na kilowatt hour o kumbaga yung pinaka-specific po para malaman o yung particularly sakop sa consumption ng mga tao, priority po na masastagger yung payment. Paano po pag lumampas sa particular na range na ito, Attorney Kulingan? Opo, sa staggered payment option naman po, sa pagtatakda ng limitasyon na 200 kilowatt hour, yan po ang inilabas ng ating komisyon. Sinasabi po doon kung ang konsumo mo is 200 kilowatt hour and below, may option ka po or pwede ka pong magbayad, utay-utayin mo ang iyong babayarin ng 3 buwan. Yan po yung binigay. At yung mga hindi po covered dito, yung kumonsumo naman po ng more than 200 kilowatt hour, hindi po sila covered ng staggered payment. Okay. Ayun, so malinaw po 'yon. Pwede po ang paunti-unting pagbabayad pero dapat ay 200 kilowatt hour pababa ang konsumo. Yun pong mga kumukonsumo ng elektrisidad na mahigit sa 200 kilowatt hour hindi po kasama dito po sa staggered payment o yung kumbaga paunti-unting pagbabayad. Ito naman po, Attorney Kulingan, para sa mga kababayan nating nakikinig, ano po yung kailangan nilang gawin para makakuha ng staggered payment plan sa kanilang local electric cooperatives? Opo. Wala pong dapat ikabahala ang ating mga member consumer owners or yung mga kumukonsumo. Ayon po sa advisory ng ating regulator, ang inyong mga bayarin para sa Mayo hanggang Hulyo ay maaari ninyong bayaran utay-utay sa mga, sabi nga po natin, kumonsumo ng 200 kilowatt hour and below. Pumunta lang po kayo sa inyong mga electric cooperatives or distribution utility at sabihin lang po ninyo na you will be availing of the staggered payment scheme na inilabas po ng komisyon. Na-appreciate po namin itong tulong na binibigay ng ating electric cooperatives. Pero ito po ang tanong, Attorney Kulingan, bilang mga non-stock, non-profit organizations po ang mga EC or electric cooperatives natin, paano po natin masisiguro na hindi maaantala ang inyong mga operasyon ngayong pansamantalang walang koleksyon mula sa ibang konsumidores? Tama po kayo, Ma'am Bea, no? Sa totoo lang po, bahagyang umaaray na ang ating mga miyembro. Meron po tayong 121 electric cooperatives na umaaray na rin po. Bagaman handa po tayong tumugon sa direktiba ng ating komisyon, ng ERC, nais din nating ilahad na may mga miyembro tayo, malaking bahagi ng consumer base ay pasok doon sa 200 kilowatt hour na limit. Kung sakaling lahat po ito ay mag-avail or karamihan po ay mag-avail, talagang malaking bahagyang bababa po ang kanilang collection at kailangan po nilang maghanap ng paraan para po mabayaran ng ating power suppliers. Dito po, kailangan po talagang mahalaga ang katapatan ng bawat isa at bayanihan. Kaya kami po ay nananawagan pa rin ho sa mga consumers na kahit na 200 kilowatt hour and below ang konsumo ninyo, kung kaya naman po ninyong bayaran, sana bayaran na rin ho natin ng buo. Kasi babayaran at babayaran naman po natin ito. Pero kung hindi po talaga kaya, talagang wala akong magagawa ang ating mga kooperatiba. Handa naman po tayong tumugon sa tawag ng ating komisyon at ng ating pamahalaan. Okay, that's good to hear. Attorney Kulingan, basundot lang, follow-up question lang doon kasi sabi niyo meron naman pong alternative na pamamaraan ng ating mga ECs para mabayaran. So, ano-ano po yung mga ibang pamamaraan na ito? Opo, ang ating mga electric cooperatives ay binigyan din po ng ating komisyon ng pagkakataon na utay-utayin din po ang ating pagbabayad sa ating generation companies, sa NGCP at sa PISAM. Ibig sabihin ho nito ay nabigyan din po sila ng staggered payment ang mga co-op natin. Kung ano po yung luwag na binigay ng komisyon sa mga consumers, ibinigay din po yan sa ating mga kooperatiba. So ibig sabihin ho, kung hindi po namin po kolekta ang bill po ninyo sa buwan na ito, hindi din po kami makakapag-limit sa ating mga generation companies kasama po ang NGCP at PISAM. Sa totoo lang po, sabi nga po natin, non-stock, non-profit ang ating mga electric cooperatives. Mere collectors lang po ang ating mga kooperatiba sa generation and transmission charges. Katulad ho din, kasama din po dyan ang mga taxes natin. So kung ano lang po yung nakolekta namin, yun lang din po ang i-remit namin. So ibig sabihin, kung hindi po namin sila nakolekta, hindi namin sila pwedeng i-remit.
Pero ang problema po natin dito, Ma'am Bea, no? Mhm. Meron po kasi tayo sa kontrata ng ating mga kooperatiba sa ating power suppliers na kung makakapagbayad ka ng buo at mas maaga, meron silang ibibigay na prompt payment discount. Ibig Okay. sabihin po, ang diskwentong ito, ibinabalik po ng ating mga kooperatiba bilang kabawasan sa babayarin po ng ating mga consumers. Dahil nga po, may staggered payment sa ating mga consumers at may staggered payment din po sa ating electric cooperative. Wala ko kasi doon sa issuance ng ERC na pwede pa rin i-avail ng mga co-op yung prompt payment discount. So yun po yung palagi nating hinihiling sa komisyon na isama rin po sa kanilang issuance. So ngayon Okay. po, nanatili na lang po ang usaping ito sa power supplier at mga electric cooperative. Okay. Sayang din po yung diskwento na pwede ibalik ng mga kooperatiba sa ating mga consumers po. Okay, no? Prompt payment discount, no? Baka pwedeng isama ng ERC. Ngayon, dahil sabi nyo, this is between the ECs, yung electric cooperatives natin, and also yung power suppliers. So, dito po ba sa inyong pakikipag-ugnayan sa mga power suppliers, ano po ang kanilang tugon? Pumapayag naman din po ba sila doon sa staggered payment arrangement natin? Of course, katulad din ho ng mga kooperatiba, wala hong magagawa ang ating mga generation sector, kasama po ang PITAM at yung NGCP, kundi kung ano po yung ibibigay natin o i-remit natin, kailangan ho nilang tanggapin kasi supply chain nga po tayo. Supply chain po talaga tayo. So, yun ho, kailangan ho talaga namin ng close coordination sa ating generation, sa NGCP at sa PISAM para po sa maayos na pag-settle ng mga babayarin. Naniniwala po kami na pag ang mga kooperatiba din ay susunod din po sa komisyon ng ating mga power supply. Yes, that's good. Ito po, Attorney Colinga, kasi di ba po, forward ninyo, isinusulong itong suspension ng DEA All at FIT All or yung tinatawag na Green Energy Auction Allowance at Feed-in Tariff Allowance. So, Attorney Colinga, please educate us. Ano po ba itong Green Energy Auction Allowance o GEA All at Feed-in Tariff Allowance, FIT All? At magkano po ang inaasahang mababawas sa bill ng isang ordinaryong pamilya kung sakaling masususpend nga po itong mga bayarin na ito? Tama po kayo, ma'am, no? Ang Green Energy Auction Allowance or yung GEA All, ito po ay base sa ERC resolution. Lahat po ng mga kooperatiba ay naatasang maningil ng karagdagang 0.0371 per kilowatt hour sa bawat konsumidor. Maituturing po ang GEA All na membership fee nating lahat para po mapabilis ang pagpapatayo ng malilinis na planta ng kuryente o tinatawag nating renewable energy dito po sa Pilipinas. Okay. Ayon sa mandato po ay dapat irinita ng ating mga kooperatiba sa Transco, dagdag pondo to para po sa bagong mga green energy developers. Ayan po, ang FIT All naman po, kaugnay rin po ito ng renewable energy project. Mayroon din po itong karagdagang singil na 0.2011 o 0.2011 per kilowatt hour para sa feed-in tariff allowance or yung FIT All. Ang FIT All naman po ay subsidiya na ibinigay natin sa mga unang kumpanya o yung mga pioneering companies na naglakas loob na magdala ng renewable energy dito sa bansa para po sa mas malinis na enerhiya. Ito naman po ay kinakailangang irimita ng mga EC sa Transco pa din sa ilalim po ng FIT All Fund para po sa RE projects. Kung susumahin po natin ang pansamantalang paghinto ng dalawang sinisingil natin ito, yung 0.0371 at 0.2011, magsusuma po yan ng 0.2382 per kilowatt hour. So kung ang konsumo mo po ay 100 kilowatt hour, umaabot po ito ng 24 pesos. Pero kung ang konsumo mo ay 200 kilowatt hours, umaabot naman po ito ng diskwento or bababa po siya ng 48. Pero as an update po, Ma'am Bea, ang ERC po, ang komisyon ay naglabas na rin po ng resolution na hinuhold na rin po or sinususpende ang pagkolekta ng GEA All. Pero yung GEA All, it's like just 0.0371. Mas maganda rin po sana kung ang FIT All ay isuspende din po. Okay. So, as of the moment, ang GEA All pa lang ang nasuspend in the meantime. But hopefully, yung FIT All din, ano? Kasi ang sabi dito,
Kung tama ako, no, ang Jaya Olba ay 0.0371, tama? Mm. And all in all, doon po sa binigay niyong kumbaga estimate, kung 100 kilowatt ang nakukonsumo ng isang user, bale 24 pesos yung mababawas sa kanyang bayarin. Kung 200 kilowatt naman po, at least meron yun na 48 pesos na kabawasan. Tama po ba? Yes, ma'am. Okay. Yan po ay kung yung Jaya All at Pit All po ang isususpinde. Okay. So, Pero ngayon po, both. ang Okay. Jaya All pa lang po ang nasuspinde. Ibig sabihin, kung ang konsumo mo is 100 kilowatt, 3.71 peso lang ang ibababa Okay. ng bill mo. Alright. Pag 200 kilowatt hour naman po, 7.42 lamang. Mas malaki Okay. po kasi yung sinisingil natin sa Pit All as compared sa Jaya All. Okay. So, kaya pala sabi ni ma'am, mas okay kung parehas sila. At least yun, dun ma-achieve natin yung 24 pesos or 48 pesos na nakabawasan depende sa inyong usage. Okay. But, ito po ay ano na rin, ano? Kumbaga, malaking tulong na rin po sa ating pong mga konsumidores. Eto naman, Attorney Colingan, sa ilalim ng State of National Energy Emergency, ano po ang ibang hakbang na ginagawa ng PhilReca para masiguro na hindi tayo magkakaroon ng malawakang brownout habang suspendido po ang paniningil? Opo, Miss Bea, bilang organisasyon ng 121 electric cooperatives sa buong Pilipinas, patuloy po tayo nakikipag-ugnayan sa ating mga organisasyon, kasama po ang ating mga regulators sa DOE, sa ERC at NEA, pati na rin po sa NPC, Transco at NGCP upang matiyak na hindi po magkakaroon ng mga problema or mga concerns, lalong-lalo na po sa presyo at supply ng kuryente. Lalo na po at palagi nating inaasahan na tuwing summer season, nagkakaroon po ito ng pagbabawas ng supply. So, palagi po natin itong minomonitor. Sa dulo po, ang hangarin po natin ay simple, huwag makaranas ng price shocks ang lahat ng ating mga konsumidores at mga kababayan. Kaya palagi po tayong nakaantabay sa mga balitang ganyan. At tinitiyak din namin ang bawat member EC natin ay patuloy na sumusunod sa mga mandato ng regulators natin, kasama na ho ang DOE at ang ERC sa pagpapatupad ng energy efficiency at conservation efforts. Meron hong nilaunch ang ating DOE, yung oras natin sa enerhiya or yung One Campaign. Sinuportahan po yan ng ating organisasyon at tinawag natin ng pansin ng ating mga member electric cooperatives, kasama ko ang ating 17 to 18 million member consumer owners na suportahan po ang campaign na ito. Kasabay po nito, dapat pong i-upgrade ng ang grid infrastructure. Kailangan po na matapos agad ang mga kasalukuyang interconnection projects upang maging posible ang pagpapadala ng supply ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng bansa or kasama na po ang isla. Tayo Okay. din ho ay palagi nagpapaalala sa ating mga kooperatiba at sa ating mga consumers na kailangan ho natin ng maganda at garantisadong serbisyo. Tungkulin po niyan ng ating mga member ECs at of course, tiyakin ang pagsunod sa mandato at masinop na pagkonsumo. Kaakibat po ng Government Energy Management Program. Marami hong inilunsad ang ating gobyerno na programa para po sa energy efficiency. At syempre, palagi po nating isinusulong ang mga polisiya at mga activities na para sa makataong presyo. Nakikipag-ugnayan po tayo sa lahat ng ahensya, katulad din po at tinatawagan din po natin ang pansin ng ating mga mambabatas sa Kongreso at sa Senado na tignan po at i-review ang mga polisiya at ang mga batas patungkol po sa kuryente. Ayun. So talagang para po sa ating mga kababayang Pilipino, isinusulong ang polisiya na makatutulong sa makataong presyo. At yun, yung panawagan sa ating mga mambabatas na i-review po ito. And also, nabanggit din ni Attorney Colingan itong pag-update ng grid infrastructure, no? Malaking tulong din po ito sa ating mga kababayan. Attorney Colingan, we're running out of material time, so hingiin ko na lang po kung meron pa po kayong final message o mensahe sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat, Miss Bea po ulit, no? So sa mga tagapakinig po at maraming salamat din po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin para makapagpaliwanag sa inyo. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, huwag po kayong mag-alala.
naririnig po ang inyong concern ng ating mga member electric cooperatives at nauunawaan po namin kayo. Dahil kami po mismo sa kooperatiba ay consumers din at nagbabayad ng kuryente. Sa aming mga member consumer owners, ang inyong mga electric cooperatives ay kaisa ninyo sa hamong ito. Ang liwanag sa inyong mga tahanan ay simbolo ng ating pagkakaisa. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa at syempre ang ating organisasyon ay palaging handa na magbigay din ho ng tulong. Sana magkaunawaan po tayo, intindihin po natin ang bawat isa. Suportahan po natin ang mga proyekto ng ating mga electric cooperatives at ang ating gobyerno when it comes to energy efficiency. At sana iwasan po natin ang pagbibigay ng hindi magagandang salita sa mga manggagawa ng mga kooperatiba dahil kami po mismo ang may ayaw na tumaas ang presyo ng kuryente. Kasi sabi ko nga po, kami rin po ay nagbabayad at kami ayaw din po namin na nakakarinig na hindi magaganda dahil ang hangad po namin ay makapagbigay ng tamang serbisyo, maayos na serbisyo at affordable na cost of electricity. Ayan po. So Yun. maraming salamat. Miss Bea po ulit. Maraming salamat po, Attorney Colingan. Mabuhay po kayo. Yan po si Attorney Janine Colingan, ang Executive Director at General Manager ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association of Philreca. Kanya pong ibinahagi sa atin ang detalye nitong suspensyon ng power disconnection para po sa ating mga kababayan. At ito'y kaugnay pa rin po ng tugon ng ating pamahalaan sa epekto ng Middle East crisis at yung pagdedeklara po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng energy emergency sa ating bansa. At bayanan po, meron pa tayong makakausap. Ito naman po ay hinggil sa pakikipag-ugnayan ng Department of Trade and Industry o DTI sa isang organisasyon na nag-advocate po ng intellectual property awareness and protection para po sa kanilang mga likha o contents, no? Ito po mga contents na ito, hindi ito yung mga vlogging lang. Ito po ay yung mga comics, mga video games, animations. So ito po ay isinusulong na magkaroon ng intellectual property rights. Paano natin ito gagawin? Paano natin matutulungan itong mga content creators natin na magkaroon ng sustainable livelihood at paano protektahan itong kanilang mga likha? Malalaman natin yan sa ating susunod na panauhin. Diyan lamang po kayo magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapaalala muna ang himpilan. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
Nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa puto pong ito ay makakausap na natin ang ating panauhin na siya namang magpapaliwanag sa atin nitong partnership ng Department of Trade and Industry at ng SICAP para po isulong ang intellectual property awareness and protection para sa ating mga Filipino creators. Kasama po natin live via Zoom si Miss Marla De Castro Rausch, ang President at CEO po ng SICAP o Creative Content Creators Association of the Philippines Incorporated. Magandang araw po sa inyo, Miss Marla. Si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon, Bea. Kamusta ka? Kumusta po? Good afternoon, Miss Marla. Nako, tama po ba ang pag-pronounce ko ng inyong last name? Parang German last name po ito, Rausch. Tama po? Tama po. At magaling nga ako kayo. Nagulat din ako na tama yung pag-pronounce ng pangalan ko ngayon. Thank you po. Ayun, nag-research nga ako kasi baka masabi ko nang hindi tama. No, nakakahiya naman sa guest. Thank you, Miss Marla, sa inyo pong pagpapaunlak sa amin. Now, ipapakilala lang natin ang SICAP or Creative Content Creators Association of the Philippines or Incorporated. Ito po ay isang community for content creators, not necessarily po mga vloggers, influencers, or YouTubers, no? I-clarify lang natin ito. Mas appropriate po siyang tawagin na Original Content Association of the Philippines na nakafocus po sa intellectual property in media, katulad po ng animation, film, video games, mga libro o aklat, comics na gawa po ng mga Pilipinong creator tsaka mga artist. So yun po yung kanilang organization. Bakit ba natin ito pinag-uusapan ngayon? Kasi sa panahon ngayon, digital age, ang dami na pong lumilikha ng mga ganito and sometimes na share po siya sa social media. At kamakailan lamang lumagda o pumirma po yung SICAP, itong organization ni na Miss Marla, yung Creative Content Creators Association of the Philippines Incorporated. Pumirma po sila ng isang Memorandum of Understanding o MOU kasama ang Department of Trade and Industry o DTI. Miss Marla, para po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service, ano po ba yung pangunahing layunin ng partnership nyo na ito? Kasi, Bea, alam natin na sa Pilipinas, maraming mga creators tayo. Very, very creative na tao tayong lahat. Yes. Masasabi natin na kahit sa anong pamilya, makakahanap tayo ng creator, whether singer sila or dancer o kaya manunulat or artist. Meron tayong mga creators. So, ang importante po sa atin kasi, paano ba natin magiging sustainable po ang mga artists natin? Mm-hmm. Kasi alam naman natin, talent doesn't bring it alone, di ba? Kailangan natin masimulan ng paano ba ma-monetize yan, paano ba natin ma-diretso, para hindi sabihin na ang drawing ay ang pagiging artist drawing lang. Mm-hmm. So the partnership na ginagawa natin with DTI is especially helpful kasi sa tulong ng DTI at saka Creative Council, doon po natin mabibigyang suporta ang mga bawat rehiyon. Mabibigyan tayo ng tulong para makaabot tayo sa iba't ibang bansa. Mm-hmm. Kasi ang importante naman sa atin hindi lang dito sa Pilipinas. Yes. Ipalilipot natin yung mga content natin, yung art natin, yung books natin, yung games natin. Sana po, ang hope po ng SICAP, ma-distribute po yan at ma-publish or ma-broadcast sa bawat sulok ng mundo. Mm-hmm, mm-hmm. Nabanggit niyo po in your previous interview with other yung ating mga media, ito po ay significant step. Yung inyong pagpirma ng MOU sa DTI is a significant step para po sa intellectual property ng mga manlilikhang Pilipino. Ano po yung ibig sabihin nito at paano po ito makatutulong sa isang ordinaryong content creator dito sa Pilipinas? Kasi pag sinabi natin kasi paminsan, ang intellectual property, una natin iniisip protection. Yes. Matama naman, di ba po? Kasi ang takot ng mga creator, syempre, pag nilagay nila sa social media or ilagay nila sa ipapublish nila,
baka may kumopya, Oo baka nga. may gumaya, di ba? Yes, Yun Miss ang lagi Marla, nilang- panahon ngayon na ng AI, 'di ba? Ginagaya na yung mga drawing ng mga comic artist, for example. Exactly. Tapos ginagamit nila sa generative AI or something like that. So ang intellectual property protection, isang gamit lang 'yan ng intellectual property. Pero sa SICAP, ang pinupush namin ay intellectual property management. Ang Okay. intellectual property management po ay ang pag-utilize ng intellectual property para po ma-monetize siya. Mhm. For example, pag may lumapit po sa akin, kunyari daw meron akong libro or meron akong animation na ginawa, Okay. lalapitan ako, sabihin nila, pwede ko bang i-license yan para ma-stream natin sa YouTube or sa Netflix or sa ano? Pwede ko sabihin, oo, pero ang una lang tatanong sa akin ba ang property na yon? Mm. Owner ba ako ng property? So, ang registration ay hindi lang pang-protekta, pero para maputunayan natin na atin yung intellectual property, tayo ang may gawa, at dahil doon, tayo rin ang may karapatan makakolekta at makakuha ng value Kita. mula doon sa intellectual property na yun. Oo nga. Parang pagpapatrademark pala ito ng isang invention o kapag Nobel Peace Prize no? Exactly. So ang copyright and trademark, very important po yan sa mga manunulat, para sa mga artists na gumagawa ng mga sariling characters, kasi pinoprotektahan natin ang sarili natin para pag may kumopya, meron tayong paraan para i-prove sa kanila na atin yung creation na yon. Tama. Maganda ito kung ikaw ay isang content creator. But alam ko po, practitioner talaga kayo and creator, Miss Marla. Can you share to us gaano kalala yung problema ng content theft o ano ba to, plagiarism, piracy sa ating bansa? Paano itong matutugunan sa pamamagitan ng partnership na ito, ma'am? So, ang maganda dito kasi, the best way kasi na para nating maprotektahan ang ating IP, medyo may pagka-contrast ito, pero i-post nyo, i-publish nyo, i-show nyo, para when you start showing, when you start publishing it, when you start marketing it, makikita ng mga tao na, kanya yun, para pag may gumaya, mapoprove natin una-una na saan ba nagsimula? Yes. Saan ba unang nakita yon? Di ba po? Pagdating naman po sa mga manunulat, syempre ang takot naman ng manunulat yung kwento nila, yung Kaya nga. gagaya ng iba. Ang hirap kayang magsulat, ma'am. As a Diba? writer. Kasi bigla lang makikita mo yung kwento mo, may nagsusulat Kaya pa para iba. Pero ang importante nating maisip ngayon, hindi lang nagiging follower yung mga audience natin, hindi lang doon sa produkto natin, doon sa storya natin. Sinusundan din ng followers natin ang gumawa. So, pag ang gumawa ng storya na yon, authentic sila, kumbaga kwento ng buhay nila, hindi mo masasabi na, hindi, ginaya niya ito. Kasi kwento nga ng buhay niya . So, mapoprove mo doon. Doon pa lang, makikita mo na may pinanggalitan, authentic yung author na gumawa, kanya yung story, dahil makikita mo naman dun sa kwento niya, yung mga dati niyang panunulat. At I think one of the important things na isipin natin sa totoo lang naman, sabi nga nila, there's no such thing as an original story. Ang lahat ng storya po may pinagdaan, kahit nga ho yung Great Flood sa Biblia, meron na tayong nakwento ng mga Great Flood before that one. Pero ang kakaiba lang po, in perspective po, kung saan nanggagaling yung storya. Yes. Pwede pong iba-iba yung kwento, pero kung perspective po natin ang masasabi, ano po ba yung sinasabi natin? At doon po makikita ang ownership para doon. Okay, ang ganda na paliwanag ni Miss Marla. Eto naman, Miss Marla, nabanggit nyo na rin kanina yung monetization, no? At sinabi rin ng DTI na layunin nitong gawing sustainable livelihood yung pagiging artist. Paano po natin tutulungan ng mga emerging artists na kumita ng tama mula sa kanilang mga original work? So, dyan po talaga pumapasok ang SICAP. Kasi ang SICAP po, aside from yung advocacy po namin ng original content, kasi alam po naman natin, ang creative industries dito sa Pilipinas, malakas na siya. Okay. Pero ang kalakasan niya, doon nakatuon sa
services. Kumbaga sa outsourcing, napakagaling natin sa outsourcing. Napakagaling Yes, natin outsourcing nga, sa ma'am. animation services, sa game services, di ba? Mhm. Pero bakit ganun, Be? Ang lagi kong natatanong, bakit hindi pa natin masyadong nakikita sa mundo ang mga gawain ng Pilipino na animation Mm. or na mga movies na nagiging successful sa box office sa iba't ibang bansa. Kaya nga. Diba? Parang yung Sa mga tagal-tagal nag-a-animate natin sa dito ibang bansa pag-mature ng ating entertainment, 'di ba ko? Opo. Bakit ganon hindi pa tayo bakit hindi pa natin nako-conquer kumbaga ang world stage Mhm. pagdating sa sine natin, pagdating sa animation natin, pagdating sa video games natin, sa mga libro natin, bakit wala pa tayo doon? Mm-mm. And so the way na pag-monetize and the way that we partnered with DTI and agencies is syempre paano ba natin siya masisimulan is through the business of creating. Okay. Kung ang creator kailangan matutunan na may value ang kanilang ginagawa at kung may value yan, magkano ba ang value ng kanilang ginagawa? Okay. Kasi kailangan maintindihan ng mga artists natin na yung oras natin may value. So Mhm. magkano ba ang talagang ang talagang value ng ating mga ginagawa? Gaano mo katagal tinabao yung drawing na yon? Mm-mm. Gaano mo kanahirap para ma-promote ang trabaho na yon? So in that sense, kailangan natin matutunan unang-una magkano ba, ano ba ang value ng ating ginagawa? Okay. Pangalawa, kailangan natin matutunan paano natin ipapalabas sa lahat, masasend sa audience yung work natin. Mhm. Para makilala, para makita, para maging popular, para maging mas madali nating ma-market Mhm. sa publisher o kaya sa isang streaming platform o kaya sa sine para meron tayong suporta. So yun ang kailangan natin pagsimulan. Mm-mm. Kailangan matutunan ng creator Okay. na ang ginagawa nilang art ay hindi lang pang art for art's sake, pero may business rin yan. Ayun. Doon natin masisimulan ng monetization. The business of trading. Ayan. Meron po bang workshop o training ang partnership ng SICAP with DTI na dapat abangan ng ating mga kababayang content creators? Meron po, pero ang maganda po ang SICAP po ay may tinatawag na AYO Roadshow. Okay. Sa AYO Roadshow, pupunta po yan sa iba't ibang rehiyon sa buong bansa. Kausapin niyo po ang mga LGU, ang mga DTI representatives, DICT representatives para humingi po ng tulong para mapaalam sa amin. Pero Okay. pupunta po kami nun, nag-hold po kami ng 2-day workshops. Okay. Yung 2-day workshops na po yun ay tumutulong para sa mga creators po galing sa mga iba't ibang probinsya Mhm. para matutunan nila kung ano ba yung mga sa ginagawa nila. Kung meron na silang ginagawa, paano ba nila mabebenta? Paano ba nila masusuportahan? Paano nila i-develop ang kanilang mga ginagawa para ito'y mapalabas natin. Mhm. Tapos, meron rin pong event ang SICAP na tinatawag na AYO Content Market and Festival. Okay. Ginagawa po namin to annually, usually po sa isang region sa Pilipinas. The last 2 years, nandun po siya sa Cebu, 2 taon. Last year, Wow. nandun po siya sa Dumaguete. Mhm. This year po, nandun siya sa Iloilo. Okay. So, ang goal po ng content market is mag-showcase po, ipakita po natin sa mga buyers, sa mga publishers, sa mga funders kung ano ba ang meron tayo dito sa Pilipinas na pwede nating mapakita as our original content, as our story. Ayun. So sana dito sa mga roadshows na to makalahok ang ating mga content creators. Ito naman, Miss Marla, bahagi ng RA 11904, Creative Industries Development Act, ang pagpapataas ng kalidad ng gawang Pinoy. Sa tingin niyo po, gaano na tayo kalapit na maging global powerhouse sa content creation? Hello, I Miss think Marla. ang magandang sabihin ang talento ng Pilipino nandoon. Meron Okay. tayong talent at malakas ang talent natin. Ang kinakailangan natin ay improvement ng skills at
sa teknolohiya. Mhm. Ang kakulangan natin dito sa Pilipinas ay yung technology na available sa iba't ibang bansa na hindi natin masyadong nagagamit dito sa Pilipinas. Okay. For example, ang virtual production, ang Mhm. motion capture, ang VFX, kakaunti lang or grupo-grupo lang yan. Parang mga silos lang siya kung saan siya nagagamit. Pero can you imagine kung ang talent ng Pilipino may access dito sa teknolohiya na ito, na marunong sila kung paano gamitin. Doon, pag nagawa natin yun, we can truly be Asia's premier hub by 2030. Ayun. Kung ma-access natin yung teknolohiya na yun, ma-innovate natin ang ating proseso, Okay. at mapapakita natin ang stories natin at ang mga characters natin at ang mga mundong ginagawa natin na para makita ng mundo, ganun pala kagaling talaga Ang ang Pinoy. Pilipino Oo. pagdating sa storytelling. Ayun, sana masuportahan itong mga technologies na sinasabi ni Ma'am at ma-innovate at ma-market talaga sa globally, no? Ma'am, ito po, bago inyong final message, Exact. para sa mga content creators, animation, film, video games, books, comics, na ginawa ng Pinoy creators na nakikinig ngayon, paano po sila makikinabang o makakasali sa mga inisyatibo ng SICAP at ng DTI? Sumunod po kayo sa aming mga social media, nag-a-announce po kami doon ng mga aktibidades namin. At kung kailangan naman ninyo ng tulong or ng suporta, mag-email lang po kayo or mag-message lang po kayo sa aming Facebook page, SICAP Content Creators Association of the Philippines po. Doon po makakaabot sa amin. At ang lagi po namin sinasabi, kung meron po kayong original IP na ginagawa, unang-unang po mag-register po kayo sa Intellectual Property Office of the Philippines para po maging protektado po ang iyong gawain. Pangalawa po is continue developing. Magtulong-tulong tayo, mag-collaborate po kayo sa iba't ibang mga communities dahil ang napansin po namin sa mga roadshows namin, kahit saan sulok po ng Pilipinas, meron po tayong mga creative communities. Mhm. Doon po, nagkakausap-usap, nagkakaroon sila ng pagtatalakayan para magkaroon sila ng ways para matuto, mag-grow, mag-develop, at magkaroon ng access sa iba't ibang lugar. And reach out to us kung kakailanganin na gusto nyo pong dumating ang SICAP at ang AYO Roadshow sa inyong Region. lugar. Sabihin nyo lang po, Oo. sa inyong region, yes. Yes. Sabihin nyo lang po, and we're happy to support naman. Ayun, maraming salamat po sa inyo, Miss Marla, at sa pagbabahagi nito. Meron pa po ba kayong final message sa ating mga tagapakinig? Isa lang po. Lagi pong sinasabi ng SICAP, always be an original. Kasi hindi lang po sa ang skills natin po ay hindi lang para makagawa ng proyekto or ng mga trabaho ng ibang bansa. Kailangan po makita at marinig ang boses ng Pilipino sa buong bansa, at marami tayong storya na gustong-gusto nang lumabas. So always be an original. Ayun, ang ganda mensahe. Always be an original, no? Para sa Global Filipino na akmang-akma sa Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat, Miss Marla, sa inyo pong oras at sa mga insights na inyong ibinahagi. Kami po ay natuto. Mabuhay po kayo at more power sa inyong endeavor dyan po sa SICAP. Maraming salamat. Maraming salamat, Tendea. Yan po si Miss Marla De Castro Rauch, ang president po ng SICAP, Creative Content Creators Association of the Philippines Incorporated. At magbabalik po palatuntunang ang Pilipinas ngayon para naman sa ating regional news. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Sabi nga nila, a couple that gossips together stays together. Base sa pag-aaral ng University of California, ang gossip o pagchismis ay naiuugnay sa masaya at magandang samahan ng mga magjowa o mag-asawa. Lumalabas na nagsisilbi itong uri ng emotional bonding at nagpapadagdag sa masayang karanasan ng mga magkarelasyon. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Responsableng quarry operation sa Pangasinan, pinatatag ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at mga operator sa naganap na pagpupulong. Si Ricky Kasipit ng RP Dagupan sa balita. Sa Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 1, kaiba-iray nandurman quarry operators sa Pangasinan, tansaray ahensya ya gobyerno so amabiskeg od koordinasyon da para sa mas responsablen panag-asikaso at saray natural ya kayamanan, lagan niya General Assembly tan capacity building na saray sisag-isag permit holders. Jad silong niya agawan aktibidad Jad Provincial Training Center Season Auditorium ng tungtungan so ni paakar at operasyon ya quarry tan environmental compliance Jad Luyag. Bit-bit ya aktibidad so teman building strong partnerships, clarifying roles, strengthening compliance and uniting quarry permit holders and government for sustainable development. Kaiba at saray manunan pinantungtungan at abit ng aktibidad at saray legal ya responsibilidad na saray permit holders, taxation, revenue sharing tan environmental monitoring mechanism pinasigurado sumoksoy tan responsableng operasyon ya saray quarry sites Jad Pangasinan. Manlalapod RP Dagupan City Pangasinan aya si Ricky Kasipit para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Paracelis nakatanggap ng prestihiyosong karangalan bilang top 20 finalist sa Walang Gutom Awards 2025. Nag-uwi ng 1 milyong pisong pondo. Magbabalita si Donna Cawisbalio ng RP Bontoc. May sa adakkel a pamadayaw tinaawat ti munisipyo ti Paracelis Mountain Province kalpasan ang mapili kas top 20 finalists iti Walang Gutom Awards 2025 nga inorganisa ti DSWD ken Galing Pook Foundation. Napadayawan ti Paracelis idi May 12 ijay Makati Palace Hotel kas panang bigbig kadagiti programa ti lokal a gobyerno kontra iti panagbisin ken malnutrisyon. Kas paset ti panakabigbig nakaawat ti LGU iti may 1 milyon piso nga sustainable livelihood funding tapno mapapigsapay dagiti programa da iti food security, livelihood ken nutrisyon iti komunidad. Tampok iti pamadayaw ti Kakarifin for Vumaruan may sa a community-driven anti-hunger program babaan iti backyard gardens, community gardens ken gulayan sa paaralan tapno malabanan ti panagbisin ken malnutrisyon. Panggap ti programa ang mapasaya at ti nutrisyon dagiti ubing bayat ang mangitedmet iti kanayunan a pagsapulan dagiti pamilya babaan iti panagmula ken panaglako kadagiti nateng. Narpos na Bontoc saon ang Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Libreng Summer Sports Clinic alok ngayon ng lungsod ng Tabuk. Si Renzi Roaquin ng RP Tabuk sa balita. Madama iti libre nga Summer Sports Clinic dito sa syudad iti Tabuk. Inpakamuno ito ni City Special Concern and Coordinating Officer Glenn 1C. Para dito kunana kadagito bing ka nagtutubo nga agtawan iti 7 aging ganat sa 17 nga daan potensyal itanyaman a klase iti sports. Inbagapay ni 1C nga ginundawayan da rito nga bakasyon nga ipatungpal iti nasaong programa tapno adda iti tiyempo dagiti ubing ka nagtutubo nga agsanay. Inayon na pa nga pinili da dagiti coaches, trainers ken sports medalist iti national level nga agisuro. Pinunduan ti City LGU Tabuk dito nga programa tapno tulungan dagiti mga yati sports ma-develop physically, maadaan iti disiplina ken makadanon iti nangatong atukad iti sports competition. Nagrugi iti Summer Sports Clinic Mayo a 5 ginganat 22 iti agdama nga tawen. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Roaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Barangay Nutrition Scholar sa Candelaria, Quezon, sumailalim sa Infant and Young Child Feeding Lecture at Participatory Cooking. Detalye mula kay Carmi Isles ng RP Lucena. Sumailalim sa Infant and Young Child Feeding o IYCF Lecture and Participatory Cooking ang Barangay Nutrition Scholar sa Candelaria, Quezon na hatid ng Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project o PMNP. Ayon sa opisyal na pabatid ng PMNP, nilalayo ng aktibidad na ito na isulong ang minimum adequate diet sa pamamagitan ng idle cost in nanay classes. Tinuturuan sila magluto ng mga pagkain o complementary food para sa mga sanggol na 6 hanggang 8 buwang gulang, katulad ng sinabawang manok at gulay, nilagang baboy, lugaw at sitaw at munggo at kamote. Target din ng IYCF na maturuan ang pamilya ng tamang feeding practices upang maiwasan ang undernutrition, stunting, wasting, micronutrient deficiencies at pagkakasakit ng mga bata. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samar State University, SSU, nagpapatuloy sa pag-angat sa World University Rankings. Narito ang report ni Suzette Pretencio ng RP Calbayog. Padayon ang pagpasikat sa Samar State University o SSU sa international nga entablado, mahuman ini umangat ngadto sa ika-69 nga pwesto sa World University Rankings for Innovation o WURI 2026. Dako ini nga progreso tikang sa era ika-117 nga ranggo sa 2024 nga ika-98 sa 2025 nga nagpapakita sa paspas nga pag-uswag sa universidad sa innovation, research ngan kalidad sa edukasyon. Ginkilala liwat ang SSU como ikaduha nga pinakahitaas nga ranggo sa mga universidad sa Eastern Visayas nga nikasiyam sa bug-os nga Pilipinas. Nakakuha gihapon ang universidad sa pagkilala sa magkadrodilain nga global categories sugad sa digital innovation, artificial intelligence, infrastructure ngan social innovation. Sumala sa SSU bunga inisan padayon nga paningkamot sa mga administrador, empleyado, estudyante ngan partners sa pagpauswag sa globally competitive ngan moderno nga edukasyon para sa mga samarnon ngan Pilipino. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mataas na lider ng Communist Terrorist Group New People's Army CTG-NPA napatay sa Surigao del Sur. Mag-uulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Nagmalampuson ang hiniusang puwersa sa 75th Infantry Battalion o 3rd Special Forces Battalion ubos sa operational control sa 401st Infantry Brigade Philippine Army sa pag-neutralize sa usa ka taas nga leader sa Communist Terrorist Group New People's Army dinhi sa Surigao del Sur. Kini human ang nahitabong engkwentro dito sa Sitio Casting, Barangay Bayan, lungsod sa Marihatag ni miaging adlaw, Mayo 11, 2026. Ang napatay giilang nga si Edelberto Daval alias Bong Waco Ubil, ang Second Deputy Secretary o Commanding Officer sa ROC Northeastern Mindanao Regional Command, samtang nadakpan usab ang usa ka J-Mark Bada Lamela alias Miggy Umigs. Naka-recover usab ang tropa sa gobyerno ug mga armas gikan sa dapit di nahitabo ang engkwentro. Sumala sa kasundaluhan, kini nga operasyon nagpakita sa nagpadayon nga pagkahuyang sa mga grupo samtang nagpamatud usab sa lig-on nga tingwa sa gobyerno nga mapadayon ang kalinaw, seguridad o kalambuan sa tibok rehiyon. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Police Regional Office PRO9 nagkaloob ng 12 unit ng light motorcycle sa mga MP sa Sulu. Balitang hatid ni Norida Salip Julkiram ng RP Holo.
Nakatayma, sinambukambuk units in light motorcycle at Honda XR dirt bike, 150cc ng Patagdua Municipal Police Station at MPS, Halupasug. Happy Hour ceremonial turnovers in kahapon May na at yaon na May 12, 2026. In mga nasabot motorcycle, darihilan ng Police Regional Office at Pro 9, hababaan sin Capability Enhancement Program para ha fiscal year 2026, magsudma pasug in mobility. Iban operational capabilities si mga kapulisan na binigbayan. Lamud ang mga beneficiary ng MPS guwari nga pangutaran, patikul, talipaw, kalinggalang kaluang, lukos, siyasi, luok ko Umar, Pandami, Panglima Istino, Pata, Iwan, Bangingi. Piaguhanan, Police Colonel Jeff Brianes Huy in the sabot ceremony, aminoon katibukan pondo 1,788,800. Hakagihinig, yung labi pamapawiskay in a police patrol, iban roving operations, sin mga kapulisan, iban pagpatutug, sin kahanungan, aula na pagsambag sa engineers kalalagihan, halukal sa kupad nila. Dengha RP Holo, nalida sa Lipchul Kiram para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating regional news, currency exchange program isinusulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa probinsya ng Lanao del Norte. Detalye sa ulat ni Alwidad Bashir ng RP Iligan. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Osamis City nagpasiugda sa pagpatuman sa currency exchange program sa probinsya sa Lanao del Norte uban sa mga lungsod niini. Ang nagunang tumong niini nga programa mao ang paghimo sa mga buhatan sa treasurer sa matag lokal nga kagamhanan sa probinsya nga mahimong exchange centers aron ang mga lungsuranon dinhi makabaylo og unfit currency nga dili na kinahanglan na dad-un pa sa BSP. Ubos niini nga programa ang makawani sa gobyerno nga nadistino sa Treasurer's Office sa Provincial Government sa Lanao del Norte og matag Treasurer's Office sa mga lungsod sa lalawigan, hatagan og pagbansay-bansay gikan sa BSP Osamis City. Ang mga cashier ug teller sa matag opisina dinhi masiguro nga adunay kahibalo og makat-on sa proseso sa programa. Tulduan sila sa currency security feature sa kwarta aron mahimo silang eksperto sa pagbayloay sa mga nadaot nga kwarta og sensilyo o ang gitawag nila nga banknotes o coins. Kini usab nakaangkla sa tumong na pag-obserba sa pagsunod sa clean note and coin policy. Lakip usab sa mga programa nga pagipasigugdaan sa BSP sa lalawigan sa Lanao del Norte mao ang Paling QRPH program. Diin gitumong niini nga madasig ang mga konsumidor sa tibuok probinsya o rehiyon sa paggamit sa cashless o ang QR code standard. Kaabag sa BSP sa pagpasiugda niini mao ang opisina sa Department of Interior and Local Government kun DILG. Samtang kini lang ang gipresentar sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP atol sa ilang courtesy visit sa buhatan sa kasamtangang gobernador sa probinsya Governor Muhammad Khalid Gibran sa Dimapuro, kinsa nagpakita og suporta sa malampusong pagpatuman sa maong programa. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating regional news ngayong araw na ito. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Antabayanan po ang pagbabalita ni Drizzle Nanyong sa ating balitang negosyo at kalakalan. Magpapaalala muna ang himpilan. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo,
Yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Naghain si Leyte President Martin Romualdez at ang mga kinatawan ng Tigong Party List na House Bill Number 9149 o Open Finance and Consumer Data Empowerment Act of 2005. Layunin ng panukala na palawakin ang access ng mga Pilipino sa formal na financial services sa pamamagitan ng mas ligtas at mas maayos sa paggamit ng financial data para sa pagtatag ng legal framework ng mga consumer-directed financial data sharing, kung saan maaaring pahintulutan ng consumers ang ligtas na pagbabahagi ng kanilang financial at transactional data para sa credit evaluation, loan application at iba pang financial services. Iminungkahi rin ng panukalang ito ang pagbuo ng Consumer Data Commission na mangangasiwa sa mga pamantayan sa seguridad, akreditasyon, monitoring at pagpapatupad ng patakaran. Ang House Bill ay ipinakukala kasabay ng mabilis na paglago ng digital financial ecosystem ng bansa, kung saan milyong-milyong Pilipino na ang regular na gumagamit ng e-wallets at digital payment system. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umabot sa mahigit na 600,000 pesos na bayad pinsala mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol ang pinamahagi sa 72 magsasaka sa Iriga City. Kabilang sa mga tumanggap ng tseke ang mga nagtatanim ng palay, mais at gulay. Ang pamamahaging ito ay matutulungan ang mga magsasaka na makabangon mula sa pagkalugi dulot ng peste, sakit sa pananim at iba't ibang kalamidad. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinalawak ng Pilipinas, Amerika at Japan ang Luzon Economic Corridor or ELEC sa pagsali ng 7 bansa: Australia, Denmark, France, Italy, South America, Sweden at United Kingdom upang pabilisin ang pag-upgrade ng transportasyon, enerhiya at digital na infrastruktura sa Luzon. Ang pinag-isang inisyatiba na ito ay nagkatuon sa pagbuo ng tulay, shipping
shipbuilding, modernisasyon ng NAIA at pagsasaayos ng mga riles ng tren para sa ekonomiya. May 1.5 million pesos o $25.6 million ang National Cybersecurity Center para sa pagsuporta ng NAIA Airport Modernization Project. Ani ni U.S. Senior Advisor for Economic, Energy and Business Affairs Ambassador Heather Varilla, ang pagpapalawak ng partnership ng Luzon Economic Corridor ay magpapakita ng kaya nating makamit kapag ang bansa ay may isang layunin. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang pag-agapay ng DSWD o ang Department of Social and Welfare Development sa mga apektado at matinding ashfall sa Albay kasabay kabilang ang mga magsasaka. Ayon sa DSWD, nasa 400 magsasaka ang nabigyan ng tig 10,230 pesos sa ilalim ng Emergency Cash Transfer or ECT program na apektuhan ng matinding ashfall sa Tabaco City, Albay. Para matulungan ang mga magsasakang nawala ng kabuhayan matapos ang pinsala ng ashfall ang kanilang mga pananim. Bukod sa cash assistance, patuloy ring naghahatid ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan ang DSWD sa mga apektadong komunidad sa Bicol Region. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, 13 ng Mayo, ang halaga ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 41 cents. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 cents. Ang Singaporean dollar ay nasa 48 and 30 cents. 4 cents naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 pesos and 4 cents ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 pesos and 84 cents. Ang British pounds naman ay katumbas ang 83 pesos and 17 cents. Nasa 72 pesos and 11 cents ang euro, 44 pesos and 85 cents ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 pesos and 37 cents. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ako po si Drizzle Nanyong para sa Radyo Pilipinas World Service. Samantala, antabayanan ninyo po ang ating segmentong Sports Balita na ihatid sa atin ni Win Peñano sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkalipas lang po ng ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, unahin natin ang tennis.
Tuloy nang natapos ang kampanya ni Filipina tennis ace Alex Ayala sa WTA 1000 Italian Open. Ito'y matapos mabigo ang Pinay bet katambal ang American player na si Hailey Baptiste sa doubles event ng torneo nitong Martes. Sinubukan ni Ayala at Baptiste na tapatan ang Grand Slam doubles champions na sina Katerina Siniakova ng Czech Republic at Taylor Townsend ng USA sa first round ng nasabing event, ngunit masyadong matindi ang tindig at forma ng number 2 seed duo. Nagtapos sa 2-6 at 1-6 ang match. Bago sumabak sa doubles, matatandaang nakaabot pa sa third round ng singles sa Ayala, ngunit hindi na nasundan ang abante buwat sa 4-6 at 3-6 loss na natamo nito kontra world number 2 Elena Rybakina ng Kazakhstan. Magkagayunman, nagawa naman ni Ayala na makapaghiganti kay Xinyu Wang ng China sa round of 64 matapos na talunin niya ito gamit ang 6-4 at 6-3 na sets. Sa pagtatapos ng kanyang kampanya sa Italian Open, next destination naman ni Alex ang Strasbourg Grand Prix kung saan nakalista siya bilang qualifier. Magsisilbi rin itong tune-up game para sa Pinay Ace na inaasahang sasabak sa French Open bago matapos ang buwan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula tennis, kambyo naman tayo sa basketball. Kapwa punteriya ngayon ng NLEX at Meralco ang maagang pag-abante sa semis ng PBA Season 50 Commissioner's Cup sa pamamagitan ng pagkuha ng early momentum sa quarterfinals. Sasandal ang dalawang team sa kanilang twice-to-beat advantage upang hindi pa pormahin sa next round ang TNT at Magnolia. Target ng Road Warriors na ma-hit and run ang tropang 5G ngayong alas 5 ng hapon kung saan ipangtatapat nila kay TNT bigman Bol ang kanilang import na si KD Lalane at si star guard Robert Bolick. Sa kabila ng pagiging top seed sa liga, sinabi ni NLEX head coach Jong Oichiko na buong-buo pa rin ang tuon nila sa ultimate goal na maging kampiyon ngayong season, kaya naman tuloy-tuloy lang din anya ang kanilang pagsusumikap hanggang sa huli. Samantala, balak naman ng Bolts na mabawian ang hotshots mula sa kanilang 7:30 PM showdown ngayon ding Miyerkules. Sasandal ang Meralco sa kombinasyon nina Marvin Jones, Chris Newsome, Bong Quinto at CJ Cancino para maresbakan ng huling panalong nakuha ng Magnolia mula sa kanilang elimination round meeting. Kailangang mabasag ng Bolts ang magandang laro nina import Clint Chapman at veterans Paul Lee at Mark Baroka nang sa gayon ay hindi na mapalawig ang winning streak ng hotshots mula sa kanilang performance sa elims. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa basketball pa rin, iwawagayway ng University of the Philippines ang watawat ng bansa sa China buhat sa pagsabak nito sa 2026 Asian University Basketball League o AUBL sa Agosto. Gagamitin ng Fighting Maroons ang ikalawang edisyon ng liga bago ang inaasahan nitong kampanya sa UAAP Season 89. Lone team ng Pinas sa AUBL ang UP na siyang haharap sa collegiate basketball teams mula China, Japan, Korea, Chinese Taipei, Mongolia at Australia. Tatlong teams na binubuo ng Peking University, Shanghai Jiao Tong University at Tsinghua University ang ipaparada ng host China, habang ang Hakuo University at Waseda University ang ipadadala ng Japan. Sa panig naman ng Korea, ang Korea University at Yonsei University ang gagawin itong pambato sa liga, habang sa University of Sydney sasandal ang Australia. Ilan pa sa teams na lalahok ay ang inaugural champion na National Cheng Chi University mula Chinese Taipei, National University ng Magnolia at Chinese University of Hong Kong. Sa isang payag, ikinalugod ni Asian University Sports Federation Secretary General Sito Cheng Fave ang pagsali ng Pinas at Australia na anya'y magpapaganda sa lineup ng liga. Binigyang diin din nito ang importansya ng AUBL para sa isang high-level competition at makabuluhang sports at cultural exchange. Matatanda ang naging second seed buwat sa 10-4 record ang UP sa last season ng UAAP bago tuluyang yumukod sa kamay ng De La Salle Green Archers mula sa kanilang tatlong sagupaan sa finals round.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At pangwakas sa ating sports balita, pinalalakas pa ng Philippine Sports Commission o PSC ang pakikipagtulungan nito sa Philippine Life Saving Society nang sa gayon ay mabawasan pa ang insidente ng pagkalunod sa bansa. Ayon kay PSC Chair Patrick Gregorio, salig sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay palalawakin pa ng kanilang ahensya ang life saving program sa 18 mga rehiyon sa bansa. Partikular na tinukoy ni Gregorio ang pagpapalakas sa impormasyon hinggil sa kaligtasan kapag nasa tubig, maging ang kasanayan sa paglangoy. Pagbibigay din ng PSC official, kayang maiwasan ang pagkalunod at tuluyang mailayo ang mga bata, atleta, maski ang mga komunidad mula sa nasabing trahedya. Samantala, umaasa naman si Philippine Life Saving Society Chief Executive Officer Arnie Navarra na matitrain nito ang nasa 75,000 lifesavers sa buong bansa at kalaunan ay mapapalawig pa ito sa kalakhan ng populasyon nang sa gayon ay mabawasan ang mga insidente ng pagkalunod. Ang nasabing programa ay salig sa Republic Act 10121 o Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act na sumusuporta sa pambansang kaligtasan at kahandaan mula sa mga trahedya. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang amin nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Samantala, antabayanan ang mga bagong chika sa mundo ng showbiz tampok sa Balitang Artista segment ni Steph Vicente. Sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang maiksing paalala. Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Confirmed! Wala na raw pag-asang matuloy pa ang pinakahinihintay na kasalan ng billionaire na si Vincent Co at ng kapuso actress na si Bea Alonzo. Pero ayon sa mga bulong-bulungan ng ating mga kamosa, hindi lamang ito tungkol sa prenuptial agreement. Oo nga raw at ang prenup di umano na hinahanap ng pamilya ng tagapagmana ng mga sikat na supermarket dito sa Pilipinas ay isang malaking issue, sinabi ng isang source na may ilang taong naging malaking balakid talaga para hindi matuloy ang sinasabing kasalan sana sa Spain na magaganap nitong weekend. Totoo raw na gusto ni na Vincent at Bea na magpakasal at bumuo na nga ng pamilya pero may ilang taong di umano ay nakialam. Simula umano nang mag-date sina Vincent at Bea noong nakaraang taon, naramdaman ng mga taong malapit dito kay Vincent na hindi lahat ng nasa paligid ng aktres ay pabor sa kanilang relasyon. At dahil nga sa naudlot na kasalan, babalik daw ng trabaho si Bea upang tuparin ang mga kontrata nito. Pakiramdam daw ng source ay may ilang tao sa paligid nito na takot mawalan sila ng racket
kung natuloy ang nasabing kasalan. Sinabi rin ng source na nagulat ang kampo ni Vincent sa usap-usapan tungkol sa prenuptial agreement at iginiit na hindi ito totoo. Ang ilan daw sa mga ingay ay nagmula sa mga taong hindi naman talaga sumusuporta sa naudlot na kasalan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And speaking of Bea Alonzo, single pa rin kaya sa kasalukuyan itong kanyang ex na si Gerald Anderson? Ito nga, no, yung naging reaksyon ng ibang fans dahil mukhang nadadamay dito si Bea matapos aminin ni Gerald sa isang interview sa Stars on Stars kung saan silang dalawa ni Baron Geisler ang nag-interviewhan na gusto muna niyang maging single para mas maging better version ng kanyang sarili para sa pinaplano niyang future. Quote and unquote, "That's the reason I'm single now because I want to become a better partner, a better person, a better son, a better brother, a better provider. Magagawa ko yan if I focus on myself muna." Aniya sa lumabas na video interview ni Baron na ikinatawa ni Gerald nang tanungin siya ng kasamahang aktor sa Blood versus Duty. Quote and unquote, "Kasi I'm building the life I want in 5 years. I want to be that kind of person. I want to be the best version. So I have to start now. So focus muna ako sa sarili ko." Yan ang dagdag pa niya. Maaalalang naging malaking intriga ang breakup ni na Gerald at Bea dahil sa issue ng ghosting, kung saan damay-damay na dyan, nadamay nga itong si Julia Barreto, kung saan naganap naman yung hiwalayan nila ni na Gerald at Julia last year. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kina Milo Junella, Susan Aison, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osias sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, na siya ring tagapaghatid ng Showbiz Balita. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Drizzle Nanyong para sa Balitang Business at kay Erwin Peñano para naman sa Balitang Pampalakasan. Maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.